Sa isang malayong baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, nakatira ang mga magsasaka na payak ang pamumuhay. Araw-araw silang nagsasaka ng palay at nag-aalaga ng mga hayop gaya ng kalabaw at baka na siyang pangunahing yaman at kasangkapan nila sa kabuhayan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanilang pamumuhay, may nagbabadya palang panganib, mga bandido na nagnanakaw ng kanilang mga alaga tuwing gabi. Ang mga bandido ay hindi ordinaryo. Kilala sila bilang mga dating tulisan na nagtataglay ng anting-anting, mga agimat na nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas, tibay ng katawan, at kakayahang hindi tinatablan ng bala o itak. May ilan pa sa kanila na nakipagsanib puwersa sa mga mambabarang, mga mangkukulam na kayang magpadala ng sakit, kamalasan at bangungot sa sinumang bumangga sa kanila. Dahil dito, hindi basta-basta natitinag ang mga bandido at takot na takot ang mga magsasaka. Ngunit hindi nag-iisa ang mga taga-baryo. Sa mismong baryo rin nakatira si Sergeant Miguel Ramos, isang veteranong sundalo na bumalik mula sa giyera. Bagamat tigulang na sa karanasan, malakas at matatag pa rin si Miguel. Hindi lamang lakas ng katawan ang kanyang sandata, kundi pati na rin ang matibay na pananalig sa Diyos at malasakit sa mga taong api. Isang gabi, habang nag-iikot siya upang bantayan ang mga kalabaw ng mga magsasaka, nakarinig siya ng mahiwagang tinig. "Miguel," tawag ng tinig. Maliit ngunit malinaw na tila nagmumula sa damuhan. Napatigil siya at humawak sa kanyang itak. "Sino ka? Magpakita ka." Mula sa likod ng punong acacia, lumabas ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang duwende, maliit, halos kasinlaki lamang ng isang bata, nakasuot ng lumang barong, may suot na salakot at may tangan na tungkod. Nagniningning ang mga mata nito at puno ng karunungan. "Ako si Cardo, tagapagbantay ng kagubatan at ng mga nilalang na marangal. Matagal kitang pinagmamasdan, Miguel. Isa kang taong may malinis na puso, kaya't ako'y mag-aalok ng tulong. Ang mga bandido at mga mambabarang ay lalong lumalakas, ngunit hindi sila mananalo kung magsasanib ang ating lakas." Hindi makapaniwala si Miguel. "Isang duwende? At gusto mong lumaban kasama ko?" Ngumiti si Cardo. Ang mga anting-anting ng mga bandido ay may kapangyarihang galing sa dilim. Ngunit ang akin namang kapangyarihan ay nakaugat sa kalikasan. Kung ikaw ay lalaban para sa bayan at hindi para sa pansariling kapakinabangan, tutulungan kita. Napaisip si Miguel. Sa loob-loob niya, malaki ang pasanin ng mga magsasaka. Ang pagkawala ng kanilang mga kalabaw at baka ay hindi lamang hayop ang nawawala, kundi mismong kabuhayan. Maraming bata ang magugutom at maraming pamilya ang maghihirap kung magpapatuloy ang pandarambong ng mga bandido, kaya't sa wakas ay tumango siya. "Kung gayon, Cardo, tinatanggap ko ang iyong alok. Magsanib tayo para ipagtanggol ang mga taong walang laban." Nagniningning ang ngiti ng duwende. Tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang tungkod at biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag. Mula roon, nagpakita ng maliit na kahon na yari sa kahoy. "Ito ang bala ng katarungan," paliwanag ni Cardo. "Sa oras na gamitin mo ito, walang anting-anting na makapagtatanggol laban dito. Ngunit huwag mong aabusuhin sapagkat ito'y para lamang sa pagtatanggol ng mga naaapi." Tinanggap ni Miguel ang mahiwagang kahon. Ramdam niya ang bigat ng kanyang tungkulin. Hindi ito isang ordinaryong laban ng sundalo laban sa kriminal. Ito ay laban ng liwanag at dilim. Kinabukasan, nagtipon ang mga magsasaka sa baryo. Nagulat sila nang ipahayag ni Miguel na siya at ang isang duwende ang mangunguna sa kanilang laban. Marami ang nag-alinlangan, ngunit nang magsalita si Cardo, nakadama sila ng kakaibang ginhawa. "Mga magsasaka, anang duwende, hindi kayo nag-iisa. Sa ilalim ng buwan at bituin, kami lalaban kasama ninyo.
hindi matatalo ang kabutihan kung tayo'y magtutulungan. Mula noon, nagsimula na ang gabi-gabing pagbabantay ni Miguel at Cardo. Hindi nila alam, sa malayo'y nagbabalak na ang mga bandido. Pinamumunuan sila ng isang kilalang tulisan na nagngangalang Casabino. May hawak na makapangyarihang anting-anting na tinatawag na bertud ng itim na araw. Sa tabi niya, may mga mambabarang na handang magpadala ng kulam sa sino mang hahadlang. Sa katahimikan ng baryo, nagsisimula na ang isang digmaan na hindi lamang tungkol sa lupa o hayop, kundi tungkol sa kinabukasan ng kabutihang nananatili sa puso ng tao. Makalipas ang ilang gabi ng pagbabantay, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit si Sergeant Miguel at si Cardo, ang duwende, ay alam na hindi iyon magtatagal. Ang mga bandido ay mga hayok na parang lobo na laging naghahanap ng pagkakataon upang umatake. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, nakarinig si Miguel ng mga kakaibang yabag mula sa kagubatan. Hindi ito pangkaraniwang yabag ng kalabaw o baka. Mabigat, maingat at tila sanay sa pagtatago. Nagbigay siya ng hudyat kay Cardo. "Miguel, bulong ng duwende. Nararamdaman ko ang paglapit ng mga tulisan. Kasama nila ang mambabarang. Amoy ko ang usok ng insenso at mga dahon na ginagamit sa kulam." Dali-daling pumwesto si Miguel sa tabi ng isang punong kahoy. Hawak ang kanyang lumang baril na tinimplahan ng bala ng katarungan mula sa mahiwagang kahon ni Cardo. Sa kabilang banda, umakyat sa mataas na bato ang duwende at binaybay ang lupa gamit ang kanyang tungkod. Naglabasan ang maliliit na liwanag mula sa lupa, mga alitap-tap na nagsilbing bantay at tagapaghatid ng senyales. Sa di kalayuan, dumating ang mga bandido. May dala silang sibat, itak at ilang kargada ng baril. Ang kanilang pinuno, si Casabino, ay nakasuot ng itim na Amerikana at may nakasabit na anting-anting sa leeg. Sa kanyang tabi ay dalawang mambabarang na parehong may hawak na garapon na puno ng mga alupihan, gagamba at ipis na ginagamit nila sa kanilang masasamang gawain. "Mga kasama," bulalas ni Casabino, "ngayong gabi ay kukunin natin ang lahat ng kalabaw sa baryong ito. Walang makakapigil sa atin, kahit sundalo o pulis, walang panama sa ating mga anting-anting." Tumawa ang mga bandido, ngunit biglang humawi ang malamig na hangin. Lumitaw si Miguel mula sa kanyang pinagtataguan. "Hindi kayo makakaalis ng buhay kapag tinangka niyong kunin ang hindi inyo," mariing wika ng sundalo. Nagulat ang mga bandido, ngunit agad ding natawa si Casabino. "Isang sundalo lang? At isa pang maliit na duwende? Akala mo ba matitinag kami? Ang aming mga anting-anting ay galing pa sa mga lumang albularyo at mga engkanto. Hindi kami tinatablan ng bala." "Hindi lahat ng bala," singit ni Cardo na nakasakay ngayon sa balikat ni Miguel. "May mga bala na hindi galing sa pulbura kundi galing sa katarungan." Natahimik ang mga bandido sa sinabi ng duwende. Ngunit bago pa sila makapagsalita, nag-utos si Casabino sa mga mambabarang. "Mga kapatid, ipakita ninyo ang tunay na lakas." Binuksan ng mambabarang ang kanilang mga garapon at agad na nagliparan ang mga gagamba at alupihan, parang ulap na maitim na gumagapang sa lupa at umakyat sa mga puno. May ilan pang ipis na diretso sa direksyon ni Miguel. Subalit hindi natakot ang sundalo. Tinapik siya ni Cardo at mula sa kanyang tungkod ay lumabas ang isang liwanag. Ang mga alitap-tap na kanina'y nagliliparan ay biglang bumuo ng isang pader ng liwanag sa paligid ni Miguel. Sa tuwing lalapit ang mga insekto, sila'y biglang nasusunog na parang abo. Nagulat ang mga mambabarang. "Imposible! Walang makakatakas sa aming mga barang." Ngunit ngumisi si Miguel. Ang kadiliman ay hindi mananalo sa liwanag. Itinaas niya ang kanyang baril at pinaputukan ng isa sa mga bandido na may hawak ng sibat.
Dati hindi tatablan ng bala ang mga tulad nito, ngunit nang tamaan ng bala ng katarungan, tumilapo ng tulisan at bumagsak sa lupa, hindi na nakabangon. Nataranta ang mga bandido. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang umatras, ngunit pinigil sila ni Casabino. Mga duwag! Hindi ba't may hawak tayong anting-anting? Hindi tayo pwedeng umatras. Sigaw nito at saka inalis ang kanyang Amerikana upang ipakita ang bertud ng itim na araw, isang itim na bato na nakasabit sa kanyang dibdib. Biglang lumakas ang kanyang katawan. Ang mga bala na tumatama sa kanya ay tila tumatalbog lamang at hindi pumapasok. Lumapit siya kay Miguel at mabilis na sumugod gamit ang itak. Nagkasagupaan sila. Malakas ang bawat hampas ng bandido at kung wala ang kanyang disiplina bilang sundalo, baka matagal nang natigpas si Miguel. Ngunit may kasama siyang duwende. Tuwing tatama ang itak ni Casabino, mabilis na nagtataas ng harang na liwanag si Cardo upang pigilan ito. Ngunit ramdam nilang hindi iyon magtatagal. Ang lakas ng bertud ng itim na araw ay masyadong makapangyarihan. "Miguel!" sigaw ni Cardo. "Hindi sapat ang bala. Kailangang tamaan siya sa lugar ng kanyang kasalanan, sa kanyang pusong puno ng kasakiman." Naintindihan ni Miguel ang sinabi ng duwende. Kaya't habang patuloy ang sagupaan, naghintay siya ng tamang tiempo. At nang bumukas ang depensa ni Casabino, itinutok niya ang baril sa dibdib ng bandido at pinaputukan. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang bertud ng itim na araw ay nabasag at si Casabino ay bumagsak sa lupa, sugatan at halos wala ng malay. Nagkagulo ang mga natitirang bandido. Ang ilan ay nagtatakbo paalis, habang ang mga mambabarang ay napilitang umatras nang makita nilang hindi umubra ang kanilang mga kulam. Sa unang pagkakataon, nagtagumpay si Miguel at ang kanyang kaibigang duwende. Ngunit alam nilang ito'y simula pa lamang. Babalik sila, ani Cardo, habang pinagmamasdan ang madilim na kagubatan. At sa susunod, hindi lamang mga bandido ang ating kahaharapin. May mas malalakas na nilalang na kanilang kakampi. Tumango si Miguel. Hawak ang baril na may natitirang bala ng katarungan. Kung babalik sila, narito rin tayo. At hindi natin hahayaang maapi ang mga magsasaka. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula ang mas mabigat na laban na darating pa. Matapos ang unang sagupaan, bahagyang nakahinga ng maluwag ang mga magsasaka. Ngunit si Sergeant Miguel at ang kanyang kaibigang duwende na si Cardo ay alam na hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang mga bandido'y may sugat, ngunit hindi tuluyang nawasak. At higit sa lahat, ang mga mambabarang na kanilang nakaharap ay hindi basta-basta mawawala, sapagkat may mas malalim na dahilan kung bakit sila nakipagsanib sa mga tulisan. Sa isang malayong bayan, nakatira noon ang magkapatid na sina Isko at Indra, mga batang lumaki sa hirap. Noon pa may nakitaan na sila ng kakaibang kakayahan. Nakikita nila ang mga anino ng mga kaluluwa, naririnig ang mga bulong ng hangin at nakakausap ang mga hayop na gumagapang sa lupa. Ngunit imbes na gabayan sila ng mabuting albularyo, isang matandang mambabarang na nagngangalang Aling Suliping ang kumuha sa kanila. Tinuruan sila nito ng mga dasal at ritual na nakatuon sa kadiliman, kung paano pakilusin ang mga alupihan upang pumasok sa katawan ng tao, paano utusan ang mga gagamba upang bumalot ng kamatayan, at kung paano painumin ng lason ang kaluluwa ng kanilang mga kaaway. Habang lumalaki, tumitindi ang galit ng magkapatid sa lipunan. Pinagtawanan sila ng mga tao, tinawag na anak ng kulam, at pinalayas sa kanilang baryo. Doon nagsimulang lumaki ang kanilang puot. Nang mamatay si Aling Suliping, naiwan sa kanilang pangangalaga ang kanyang mga garapon ng barang, mga sisidlang may lamang mahika negra at mga nilalang na handang sumunod sa kanilang utos. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila si Casabino at ang kanyang mga tulisan. Dito nila nakita ang pagkakataon. Kung makikipagsanib sila sa mga bandido,
magkakaroon sila ng kapangyarihang higit pa sa dati. Sa anting-anting ng mga tulisan at sa kanilang kulam, walang baryong makakatanggi. Habang abala si Miguel sa pagtuturo sa mga magsasaka kung paano magbantay at magtanggol ng kanilang mga hayop, nakaupo naman si Cardo sa ilalim ng punong akasya, pinagmamasdan ang paligid. "Miguel," ani ng duwende, "huwag mong ipagpalagay na ligtas na tayo. Ang mga mambabarang ay hindi sumusuko. At sa bawat sugat na natamo ng kanilang mga alaga, nagbabayad ang kanilang kalaban ng 10 ulit." Tumingin si Miguel kay Cardo. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin," sagot ng duwende, "darating ang gabi na hindi lamang kalabaw ang kanilang kukunin. Darating ang gabi na mismong kaluluwa ng mga magsasaka ang kanilang guguluhin. Sa gabing iyon, totoo ang babala ni Cardo. Sa loob ng isang kubo, isang magsasakang nagngangalang Mang Pilo ang biglang nagsimula ng matinding pangingisay. Ang kanyang katawan ay puno ng mga kagat at pasa na hindi maipaliwanag. Sa kanyang bibig ay lumabas ang isang maliit na gagamba na gumagapang sa kanyang pisngi. Nagulat ang kanyang pamilya at agad tumakbo upang tawagin si Miguel. Dumating ang sundalo at ang duwende at agad nilang nakita ang lagay ni Mang Pilo. "Barang ito," mariing wika ni Cardo. Pinadala ng magkapatid na mambabarang. Agad na kumilos ang duwende. Inilabas niya ang kanyang maliit na sisidlan na may lamang puting asin at halamang sagrado. Ipinahid niya ito sa noo ni Mang Pilo habang si Miguel naman ay hawak ang rosaryo at nagdasal ng taimtim. Habang ginagawa nila ito, nagsimulang maglabasan ang mga insekto mula sa katawan ng magsasaka, mga alupihan at ipis na bumubulwak mula sa kanyang bibig at tiyan. Nanginginig sa takot ang pamilya, ngunit hindi tumigil sina Miguel at Cardo. "Lumayas kayo!" sigaw ni Cardo habang itinatarak ang kanyang tungkod sa sahig. Biglang lumiwanag ang buong kubo at naglaho ang mga insekto na parang abo na tinangay ng hangin. Huminga ng malalim si Mang Pilo at unti-unting bumalik ang kanyang malay. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang ritual, isang tinig ang dumagundong sa paligid. "Miguel, Cardo, hindi pa ito ang wakas." Boses iyon ni Isko, isa sa mga mambabarang na dumadaloy mula sa hangin. Kasunod nito, isang malamig na simoy ang dumampi sa mga magsasaka at ang kanilang mga ilawan ay isa-isang namatay. Kinabukasan, nagpulong si Miguel, Cardo at ang mga magsasaka. "Hindi na sapat na maghintay tayo ng pagsalakay," wika ng sundalo. "Kailangan nating unahan sila. Kung hindi, isa-isa nilang sisirain ang ating mga pamilya gamit ang kulam at barang." Tumango si Cardo. "Ngunit tandaan ninyo, hindi natin sila matatalo kung mag-isa lamang. Ang mga mambabarang ay nagmumula sa lahi ng mga sinaunang mangkukulam. Kailangan natin ng mas matibay na panangga." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Mang Pilo na ngayoy nakahiga pa rin ngunit may malay na. "May isang lugar sa kagubatan," paliwanag ni Cardo, "kung saan naninirahan ang isang matandang ermitanyo. Siya ay dating albularyo na tinalikuran ng kanyang kapangyarihan upang mamuhay ng payapa. Ngunit kung makumbinsin natin siyang tumulong, maaari niyang bigyan ng basbas ang ating mga armas upang hindi tablan ng kulam." Nagpasya sila na sa susunod na gabi, bago muling umatake ang mga bandido at mambabarang, pupunta sila sa gubat upang hanapin ang ermitanyo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakamasid na ang mga mata ng dilim. Sa isang kuweba sa kabundukan, nakaupo sina Isko at Indra. Nasa harapan nila ang mga garapon ng barang na unti-unting nagliliwanag sa ilalim ng buwan. "Hindi sapat ang sugat na tinamo ng ating mga alaga," bulong ni Indra. "Sa susunod, hindi lang hayop o tao ang kukunin natin, kundi mismong tapang ng kanilang mga puso." At sa madilim na katahimikan ng kuweba, nagsimula ang kanilang panibagong ritual, isang sumpa na lalong magpapahirap sa baryo
at sa lahat ng kakampi ni Miguel. Matapos ang nakakatindig balahibong gabi na muntik nang ikamatay ni Mang Pilo dahil sa barang, hindi na nag-aksaya ng panahon sina Sergeant Miguel at Cardo. Alam nilang kung hindi sila kikilos agad, sunod-sunod na kalamidad ang sasapit sa mga magsasaka. Hindi sapat ang baril at itak, wika ni Cardo habang nakaupo sa balikat ni Miguel. Ang kulam ay hindi basta-basta. Kung wala tayong basbas, kahit ang tapang mo ay maaaring lamunin ng kanilang sumpa. Tumango si Miguel. Kaya kailangan natin ang ermitanyo na sinasabi mo. Siya lamang ang makakatulong sa atin. Kinabukasan, maagang gumising si Miguel at ilang piling magsasaka upang magsama-sama papasok sa kagubatan. Kasama nila si Cardo na siyang gumagabay sa daan. Makapal ang mga puno at halos walang liwanag na sumisilip mula sa araw. Ang mga ibon ay biglang tumahimik na para bang may kinatatakutang nilalang sa loob ng gubat. Miguel, bulong ng isang magsasaka. Sigurado ka bang may ermitanyo pa dito? Baka naman alamat lang iyan? Ngumiti si Cardo at saka itinuro ang isang masikip na daan na natatakpan ng mga baging. Hindi alamat. Nariyan siya, pero hindi basta-basta nagpapakita. Subok lang ng tapang at dalisay na puso ang makakakita sa kanya. Habang lumalalim sila sa kagubatan, bigla silang nakarinig ng mga yabag at mga alulong ng aso. Nagtago agad si Miguel at itinaas ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat. Sa di kalayuan, nakita nila ang dalawang bandido na nagbabantay. Nakaupo ang mga ito at may hawak na baril. Malamang ay tauhan ni Casabino, ipinadala upang tiyakin na walang magsasaka ang makakaisip na lumaban. Hindi natin sila pwedeng palampasin, bulong ng isa sa mga magsasaka. Ngunit pinigilan sila ni Miguel. Ako na ang bahala. Tahimik siyang lumapit sa likuran ng mga bandido. Sa loob ng ilang sandali, gamit ang kanyang kasanayan bilang sundalo, naitabig niya ang isa at agad na itinali ang isa pa bago pa man ito makapaputok ng baril. Nang wala ng panganib, itinuloy nila ang kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakarating sila sa isang maliit na bakuran sa gitna ng gubat. Doon ay may kubo na yari sa kawayan at pawid, at sa labas nito ay may nakapaskil na krus na gawa sa punong kahoy. Miguel, narito na tayo, ani Cardo. Lumabas mula sa kubo ang isang matandang lalaki. Mahaba ang buhok at puti ang balbas na halos umabot sa kanyang dibdib. Mayroon siyang hawak na kahoy na baston at ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng libo-libong lihim ng kalikasan. Siya si Mang Kanor, ang ermitanyo. Ano ang pakay ninyo rito? Tanong ng matanda. Malamig ang boses ngunit may bigat. Lumapit si Miguel at nagbigay galang. Mang Kanor, humihingi kami ng tulong. May mga bandido at mambabarang na lumiligalig sa aming baryo. Gusto naming protektahan ng mga magsasaka, ngunit hindi sapat ang aming lakas. Tinitigan sila ng ermitanyo, tapos ay ngumiti ng bahagya. Marami na ang lumapit sa akin noon, humihingi ng kapangyarihan. Ngunit karamihan sa kanila ay nauwi sa kasakiman. Bakit ako dapat magtiwala sa iyo? Humakbang si Miguel at maring tumingin sa ermitanyo. Hindi ko hinahangad kapangyarihan para sa sarili. Sundalo ako. Ang tungkulin ko ay ipagtanggol ang bayan. Kung hindi ako kikilos, sino ang kakalinga sa mga magsasaka? Ang mga kalabaw at baka nila ay buhay nila. Kapag kinuha ng mga bandido, gutom ang magiging kapalit. Nagkatinginan sina Cardo at Mang Kanor. Tila nasiyahan ang matanda sa sagot, ngunit hindi pa sapat. Kung gayon, wika ng ermitanyo, susubukin ko ang iyong puso. Bigla niyang itinuro ang kanyang baston sa lupa. Sa isang iglap, lumitaw ang isang malaking anino ng ahas mula sa ilalim ng lupa. Ang ahas ay kasing laki ng katawan ng tao at may mata na pulang nagliliyab. Harapin mo siya, utos ni Mang Kanor.
Kung kaya mong talunin ang takot, ibig sabihin ay handa ka para sa basbas ng liwanag. Humugot ng itak si Miguel at hinarap ang dambuhalang ahas. Umandar ang kanyang tapang bilang sundalo, ngunit hindi rin maikakaila ang kaba sa kanyang dibdib. Ang ahas ay mabilis, umaatake mula sa kaliwat kanan at ang bawat galaw nito ay tila hangin na tumatagos sa lupa. Hindi ito karaniwang hayop, sigaw ni Miguel. Oo, sagot ni Cardo mula sa gilid. Ito'y nilalang ng anino. Hindi mo siya tatalunin sa lakas ng laman kundi sa tibay ng loob. Tandaan mo, Miguel, huwag mong hayaan ang takot na lamunin ka. Habang umaatake ang ahas, dumidilim ang paligid. Nararamdaman ni Miguel na para bang pinapakita sa kanya ng halimaw ang kanyang pinakamalalim na takot. Ang mawalan ng laban, ang pagkatalo, at ang pagkamatay ng mga taong umaasa sa kanya. Ngunit pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata at inalala ang mga muka ng mga magsasaka, ng kanilang mga anak at ng kanilang kabuhayan. Hindi ako lalaban para sa sarili ko. Lalaban ako para sa kanila. Sa isang iglap, lumakas ang kanyang loob. Muling bumukas ang kanyang mga mata at itinaga niya ang kanyang itak sa ulo ng ahas. Ang halimaw ay nagliyab at naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ngumiti si Mang Kanor at lumapit kay Miguel. Napatunayan mo na hindi ka alipin ng takot. Ibinibigay ko sa iyo ang aking basbas. Inilabas ng ermitanyo ang isang maliit na sisidlan na yari sa pilak, puno ng langis na nagmumula sa sagradong halaman ng kagubatan. Ipinahid niya ito sa itak ni Miguel at sa kanyang baril. Mula ngayon, hindi tatablan ng kulam ang iyong mga armas. At kapag ginamit mo ito, kahit ang pinakamalakas na anting-anting ay mawawalan ng bisa. Ngunit tandaan mo, Miguel, ang sandatang may basbas ay hindi para sa kasakiman. Ito'y para lamang sa pagtatanggol. Lumuhod si Miguel bilang paggalang. Maraming salamat, Mang Kanor. Ipinapangako kong gagamitin ko ito para sa tama. Nakangiting tumango ang ermitanyo. Ngayon, handa na kayo sa darating na digmaan. Ngunit mag-ingat kayo. Hindi lamang mga bandido at mambabarang ang inyong haharapin. May mas mabangis pang nilalang na nag-aabang sa dilim. Nagtaka si Miguel. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa sumagot ang ermitanyo, biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang nakakatakot na halakhak ni Isko at Indra. At kasabay nito, nagliyab ang mga mata ni Cardo. Darating na sila, bulong ng duwende. Sa muling pagbabalik ni Miguel at Cardo mula sa kubo ng ermitanyo, dala nila ang basbas at proteksyon ni Mang Kanor. Magaan ang pakiramdam ng mga magsasaka sapagkat alam nilang hindi na sila basta-basta matitinag ng kulam at barang. Ngunit sa kabilang panig ng kabundukan, kumukulo ang galit ni Isko at Indra, ang magkapatid na mambabarang. Sa loob ng kanilang kuweba, naglatag si Indra ng mga dahon ng sambong, abo ng itim na manok at dugo ng kambing. Inilabas niya ang mga garapon ng barang at unti-unting binuksan. Lumabas ang libu-libong insekto, mga gagamba, ipis, alupihan at maging mga kuliglig na kakaiba ang anyo. Lahat ng ito'y nagtipon sa gitna ng bilog na nilagyan nila ng uling at asin na binaligtad ang bisa. Ngayong gabi, bulong ni Isko habang nakapikit, ipapadala natin sa baryo ang ating pinakamalupit na sumpa. Hindi lamang sakit at bangungot, kundi takot na tatagos hanggang sa kanilang mga kaluluwa. Sinamahan nila ito ng mga orasyon na matagal nang ipinagbawal. Ang kanilang mga mata ay namula at ang kanilang balat ay nagkulubot na parang pinagtatanda ng isang iglap. Habang nag-aalay sila ng dugo, nag-iba ang anyo ng kanilang mga barang. Ang mga gagambay lumaki ng 3 beses ang laki at ang mga alupihan ay nagkaroon ng mga ngipin na parang aso. Lalapain nila ang kanilang tapang, wika ni Indra, nakangising may halong kabaliwan. At kapag nawasak ang kanilang kalooban,
sila'y magiging alipin natin. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang kumidlat at umalon ang hangin sa baryo. Unti-unting lumabas mula sa kagubatan ang isang maitim na alon ng mga gumagapang na insekto. Dumiretso ito sa mga kubo ng mga magsasaka. Ang ilan sa mga tao'y nagising at napasigaw nang makita ang mga dambuhalang alupihan na gumagapang sa kanilang bubong at ang mga gagambang kasing laki ng aso na pumapasok sa kanilang mga silid. Barang! Barang! Sigaw ng mga magsasaka habang nagtakbuhan palabas. Agad na kumilos si Miguel, hawak ang kanyang itak at baril na may basbas. Tumayo siya sa gitna ng baryo at sumigaw, "Mga magsasaka, magtiwala kayo. Hindi nila kaya ang liwanag ng katarungan." Kasabay nito, umakyat si Cardo sa bubong ng isang bahay at itinuro ang kanyang tungkod sa langit. Biglang nagliwanag ang paligid at nagsilabasang muli ang mga alitaptap. Sa bawat dampi ng liwanag, natutupok ang mga insektong ipinadala ng mambabarang. Ngunit hindi lahat ay kayang pigilan. Ang ilan sa mga nilalang ay masyadong malalakas at nakapasok sa ilang kubo. Doon nagsimulang magkasakitan ang mga magsasaka. Ang isang batang lalaki ay kinagat ng alupihan at nagsimulang manlata. Agad siyang kinalong ng kanyang ina at dinala kay Miguel. "Huwag kang matakot," bulong ni Miguel. Kinuha niya ang langis na ibinigay ni Mang Kanor at ipinahid sa sugat ng bata. Sa loob lamang ng ilang saglit, unti-unting naglaho ang bisa ng lason at bumalik ang kulay ng balat ng bata. Ngunit hindi doon nagtapos. Mula sa madilim na kagubatan, lumabas sina Isko at Indra. Ang kanilang anyo ay halos hindi na makilala. Ang kanilang mga matay pula at ang kanilang mga kamay ay puno ng itim na marka ng kulam. Sa kanilang mga balikat ay nakapulupot ang higanting mga gagamba na tila alaga nila. "Miguel," sigaw ni Isko, "akala mo'y kaya mo kaming pigilan? Ang iyong basbas ay hindi magtatagal. Sa bawat sandaling lumalaban ka, mas lumalakas kami sa galit ng aming mga barang." Sumugod si Miguel, dala ang itak na may basbas ng ermitanyo. Tumalon si Indra at pinakawalan ang kanyang alaga, isang gagambang kasing laki ng kalabaw. Tinaga ito ni Miguel at sa unang pagkakataon, hindi nagtagal ang balat ng halimaw. Ang sugat ay nagliyab at ang hayop ay bumagsak. Nagulat ang magkapatid. "Imposible! Anong ginawa mo?" singhal ni Indra. "Hindi lahat ng dilim ay walang kapantay," sagot ni Miguel. "May liwanag na hindi ninyo kayang labanan, ngunit hindi sila basta-basta susuko." Sabay na sumigaw sina Isko at Indra ng kanilang pinakamalakas na orasyon. Ang lupa'y umuga at mula sa mga anino ng mga puno ay lumabas ang isang dambuhalang nilalang, isang barang na hugis tao, may pakpak ng kuliglig, katawan ng gagamba at ulo ng alupihan. Ang halimaw na ito'y tinawag nilang hari ng mga barang. Sa gitna ng takot ng mga magsasaka, lumitaw si Mang Kanor mula sa dilim, nakasunod sa kanila mula pa sa gubat. Hawak niya ang kanyang baston na nagliliwanag at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa liwanag ng pananampalataya. "Isko! Indra!" sigaw ng ermitanyo. "Mga anak ng dilim, ang inyong sumpa ay hindi magtatagal. Ang kapangyarihan ng inyong mga barang ay hindi makakatalo sa basbas ng may kapal." Nagliwanag ang baston ni Mang Kanor at kasabay nito ay humigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang itak at baril. Nakatayo si Cardo sa balikat ng sundalo, nakataas ang tungkod at nakahanda sa huling pagtutok. Sa unang pagkakataon, nagsanib si Miguel, Cardo at Mang Kanor. Ang liwanag ng kanilang mga armas ay nag-umapaw sa buong baryo. Ngunit sa harap nila ay naroon ang hari ng mga barang, kasabay ng dalawa sa pinakamalupit na mambabarang sa buong kabundukan. Nanginginig ang mga magsasaka sa takot, ngunit ramdam nilang may pag-asa.
sapagkat hindi na nag-iisa si Miguel. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na digmaan ng liwanag laban sa dilim. Sa gitna ng dilim, umalingaw-ngaw ang nakaririnding huni ng libu-libong insekto. Ang lupa ay kumikilos, ang hangin ay bumibigat, at ang mga magsasakay halos hindi na makagalaw sa takot. Sa harap ni na Miguel, Cardo at Mang Kanor, unti-unting lumitaw ang nilalang na tatawagin nilang hari ng mga barang. Isang halimaw na bunga ng pinagsamang orasyon ni Isko at Indra. Mula sa anino ng kagubatan, lumabas ang nilalang. Ang kanyang katawan ay kasing laki ng 3 kalabaw. Ang balat ay maitim at puno ng mga gumagapang na insekto. Ang ulo nito'y kahawig ng alupihan, may mahabang panga at matutulis na pangil. Ang kanyang likod ay may pakpak na tulad ng kuliglig, ngunit mas malapad pa sa bubungan ng isang bahay. Ang mga matay kasing pula ng nagbabagang uling, at sa bawat hininga nito'y lumalabas ang amoy ng bulok na laman. Sa paligid ng halimaw ay nagtipo ng mga ipis, gagamba at alupihan na para bang mga hukbo niyang handang sumalakay. Tuwang-tuwa ang magkapatid na mambabarang. "Tingnan mo, Miguel," sigaw ni Indra. "Ito ang kapangyarihan ng barang na higit pa sa iyong liwanag. Walang magtatagal na baryo kapag siya'y naglakad. Wawasakin niya ang lahat ng kabuhayan ninyo." Dagdag ni Isko habang nakatawa ng malakas. Sumugod ang hari ng mga barang at sa isang hampas ng kanyang malaking pakpak, tumilapon ang mga puno at kubo sa gilid ng baryo. Ang mga magsasakay nagsigawan at nagtago, ngunit hindi sila iniwan ni na Miguel at Cardo. "Huwag kayong matakot," sigaw ni Miguel. "Hanggat narito kami, walang makakagapi sa inyo." Itinaas ni Miguel ang kanyang baril na may basbas at pinaputukan ng halimaw. Tumama ang bala sa pakpak nito at biglang nagliyab ang bahagi ng balat. Napasigaw sa galit ang hari ng mga barang, ngunit hindi siya agad bumagsak. "Cardo," tawag ni Miguel. Tumalon ang duwende mula sa kanyang balikat at itinuro ang kanyang tungkod sa langit. Biglang dumami ang mga alitap-tap na tila mga bituin na bumaba mula sa kalangitan. Sa bawat dampi ng kanilang liwanag, nasusunog ang maliliit na insekto na bumabalot sa paligid ng halimaw. Ngunit masyado itong malakas. Sa isang malakas na sigaw ng halimaw, nagsilabasang muli ang mga insekto mula sa kanyang katawan at lumipad papunta sa mga magsasaka. Lumapit si Mang Kanor at itinuro ang kanyang baston. "Liwanag ng may kapal, ipakita mo ang iyong kapangyarihan." Mula sa kanyang baston ay lumabas ang isang bilog ng liwanag na bumalot sa baryo. Naging panangga ito laban sa mga insekto at sa unang pagkakataon ay nakahinga ng maluwag ang mga magsasaka. Ngunit napansin nila na unti-unting humihina si Mang Kanor. "Hindi ko ito kayang itagal ng matagal," bulong niya kay Miguel. "Kailangan mong tapusin ang halimaw bago ako mawalan ng lakas." Tumango si Miguel. Alam niyang ang laban ay nakasalalay sa kanya. Muling sumugod ang hari ng mga barang. Iwinasiwas nito ang kanyang buntot na parang latigo at muntik ng tamaan si Miguel. Agad siyang lumundag at tumama ng saksak gamit ang kanyang itak. Sa bawat tama, kumikislap ang liwanag mula sa basbas ng ermitanyo at ang balat ng halimaw ay napapaso. Ngunit hindi rin basta-basta sumusuko ang halimaw. Sa isang hampas ng kanyang malaking panga, muntik nang matigpas si Miguel kung hindi siya nasagip ni Cardo na agad naglabas ng liwanag mula sa kanyang tungkod. "Hindi ka pwedeng madapa, Miguel," sigaw ng duwende. "Kung ikaw ay babagsak, lahat ay mawawasak." Huminga ng malalim ang sundalo. "Hindi ako babagsak, hindi habang may umaasa sa akin." Habang abala sina Miguel, Cardo at Mang Kanor sa pakikipaglaban, nagtipon-tipon naman ang mga magsasaka. Dala nila ang kanilang mga itak, sibat at pana. "Miguel!" sigaw ni Mang Pilo, ang magsasakang muntik ng mamatay sa barang. "Hindi ka nag-iisa, kami man ay lalaban para sa aming pamilya."
Sabay-sabay silang nagbagsak ng apoy mula sa mga sulo, itinapon sa mga hukbo ng insekto. Ang ilan ay tumama sa katawan ng halimaw at bagamat hindi malaki ang pinsala, nakatulong iyon upang mahina ang kanyang galaw. Ngumiti si Miguel. Ito ang lakas ng bayanihan. Dahil sa pagtutulungan, nakahanap si Miguel ng pagkakataon. Umakyat siya sa isang mataas na puno habang ang mga magsasakay inaliw ang halimaw gamit ang mga sulo at pana. Mula roon, itinutok niya ang kanyang baril sa ulo ng hari ng mga barang. Hawak niya ang huling bala ng katarungan mula sa kahon ni Cardo. Para sa mga magsasaka, para sa bayan, sigaw niya at pinaputukan ang halimaw. Tumama ang bala sa noo ng hari ng mga barang. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw at ang buong katawan ng halimaw ay nagliyab. Ang mga pakpak nito'y natupok at ito'y bumagsak sa lupa na yumanig sa buong baryo. Nang tuluyang maglaho ang halimaw, nagbalik ang katahimikan. Ang mga insekto'y naglaho na parang usok at ang mga magsasakay nagsigawan sa tuwa. Ngunit sa malayo, nakita nila sina Isko at Indra na tumakas papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi pa tapos ang lahat. Huminga ng malalim si Miguel at ibinaba ang kanyang baril. Lumapit si Cardo at ngumiti. Hindi pa tayo tapos, Miguel. Ang mga mambabarang ay buhay pa. At tiyak na babalik sila na mas mabagsik kaysa dati. Tumango si Mang Kanor. Pawis na pawis ngunit nakangiti. Ngunit ngayong napatunayan ninyo ang tapang ninyo, hindi na kayo nag-iisa. Ang bayan ay gumising na. At ang tunay na digmaan ay paparating pa lamang. Matapos nilang mapabagsak ang hari ng mga barang, nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit batid ni na Miguel, Cardo at Mang Kanor na hindi iyon ang wakas. Sapagkat sina Isko at Indra, sugatan man, ay nakatakas patungo sa pinakailalim ng kagubatan. Isang lugar na hindi pinapasok ng mga tao, sapagkat pinaniniwala ang tahanan ng mga nilalang na higit pa sa barang. Habang dumadagundong pa ang huling sigaw ng kanilang halimaw, mabilis na nagkubli ang magkapatid sa mga anino ng kagubatan. Ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat at ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng galit. Indra, bulong ni Isko habang inaakay ang kanyang kapatid. Hindi pa ito tapos. Ang ating mga barang ay nasugatan, ngunit hindi tayo lubos na natalo. Suminghal si Indra. Hindi ako makakapayag na ang isang sundalo at isang duwende lamang ang sisira sa lahat ng ating pinaghirapan. Kung kinakailangan, tatawagin natin ang mga nilalang na mas malakas kaysa sa atin. Nagpatuloy silang naglakad hanggang sa marating nila ang isang kuweba na nakatago sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ang lugar na ito ay tinatawag ng matatanda bilang Yunggib ng mga anino, sapagkat dito nananahan ang mga espiritu at engkanto na matagal nang pinagbawal. Sa loob ng kuweba ay malamig at mabaho, at ang bawat dingding ay puno ng ukit na sinaunang simbolo. Sa gitna, may altar na yari sa bato kung saan nakaukit ang anyo ng isang nilalang na may 4 na braso, mga pakpak ng paniki at mukhang nagngangalit. Lumuhod ang magkapatid at nagsimulang mag-orasyon. Inilabas nila ang kanilang huling garapon, ang pinakamatanda at pinakaitinatagong barang na minana pa nila kay Aling Suliping. Ang garapon ay may lamang itim na uod na may 3 mata. Dakilang Panginoon ng mga anino, sabay na bulong ni Isko at Indra. Hinihiling namin ang iyong basbas. Bigyan mo kami ng kapangyarihan upang wasakin ang baryo at ang kanilang mga tagapagtanggol. Sa halip na alipin ng liwanag, kami maging mga hari ng dilim. Mula sa altar ay biglang lumabas ang isang makapal na usok na kulay lila. Pumalot ito sa magkapatid at sa kanilang mga katawan ay lumitaw ang mga tatak na parang apoy na itim. Nagsimulang magbago ang kanilang mga anyo. Ang kanilang balat ay naging kasing itim ng gabi. Ang kanilang mga matay nagningas at ang kanilang mga tinig ay parang pinagsamang iyak ng libu-libong kuliglig. Samantala, sa baryo naman,
Nagsasaya ang mga magsasaka. May nag-ihaw ng baboy, may nagluto ng kanin, at nagsama-sama sila upang magdiwang. Ngunit habang sila'y nagkakasayahan, si Miguel ay tahimik na nakaupo sa gilid kasama si Cardo at Mang Kanor. "Hindi ako mapalagay," wika ni Miguel. "Kung nakatakas ang magkapatid, tiyak na may binabalak sila. Ang mga taong tulad nila ay hindi sumusuko." Sumang-ayon si Mang Kanor. "Tama ka. At kung totoo ang kutob ko, pupunta sila sa yunggib ng mga anino. Doon nila matatagpuan ang kapangyarihan na higit pa sa barang." Napakunot ang noo ni Miguel. "Ano ang yunggib ng mga anino?" "Isang lugar na matagal nang tinatakaan ng mga ninuno," sagot ni Mang Kanor. "Sapagkat doon nananahan ang nilalang na tinatawag na sukal, isang espiritu ng kasakiman at karahasan. Kung makuha nila ang basbas ng nilalang na iyon, magiging higit pa sila sa mambabarang. Sila'y magiging mga sugo ng kadiliman." Tumayo si Miguel at tinapik ang kanyang baril. "Kung ganon, hindi tayo pwedeng maghintay na sila ang sumalakay. Kailangan natin silang sundan sa kagubatan." Ngumiti si Cardo, bagamat halata ang pag-aalala. "Handa akong samahan ka, Miguel. Ngunit mag-ingat ka. Hindi tulad ng dati ang ating makakalaban. Hindi na lang ito laban ng tao laban sa tao, kundi laban ng liwanag laban sa pinakamalalim na dilim." Lumapit si Mang Kanor at inabot ang kanyang baston kay Miguel. "Dalhin mo ito. Ito'y gawa sa punong balete na binasbasan ng dasal ng mga ninuno. Kung haharapin mo ang sukal o ang mga sugo nito, ito lamang ang makakabasag sa kanilang kapangyarihan." Tumango si Miguel at tinanggap ang baston. Sa kanyang mga matay muling nagningas ang determinasyon. Habang ang baryo'y muling nakahinga ng konti, si Miguel at ang kanyang mga kakampi ay naghahanda para sa paglalakbay patungo sa pusod ng kagubatan. Ngunit sa kabilang dako, sa loob ng yunggib ng mga anino, ang magkapatid na mambabarang ay ganap ng binasbasan ng sukal. Ang kanilang mga katawan ay naging kasangkapan ng dilim at sa kanilang mga palad ay namuo ang apoy na kulay uling. "Dumating na ang oras," bulong ni Indra habang tumatawa ng nakakatindig balahibo. "Ngayon, hindi na lamang barang ang aming sandata," dagdag ni Isko. "Kami na mismo ang halimaw na magwawasak sa kanila." At mula sa lalim ng yungib, umalingaw-ngaw ang halakhak ng sukal. Isang halakhak na narinig hanggang sa baryo na nagbigay ng panibagong takot sa puso ng lahat. Matapos ang gabi ng pagdiriwang, nagpasya si Miguel na hindi maaaring magtagal pa. Ang bawat oras na lumilipas ay nagbibigay kay Isko at Indra ng panahon upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Kaya't kinaumagahan, habang ang hamog ay nakabalot pa sa mga bukirin, tinipon niya ang ilang magsasaka at si Cardo upang maghanda sa paglalakbay. Habang inaayos ni Miguel ang kanyang gamit, ang basbasang itak, baril at ang baston ni Mang Kanor, nilapitan siya ng mga magsasaka. "Miguel," sabi ni Mang Pilo, "kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ang aming mga anak at kalabaw. Huwag mong isipin na ikaw lamang ang lalaban. Kami handang sumama." Ngunit umiling si Miguel. "Hindi ko kayo maaaring isama sa yunggib ng mga anino. Iba ang laban doon. Hindi na basta sibat at itak ang kakailanganin. Ang makakaharap natin ay mga nilalang na galing sa kadiliman. Kailangan ko kayong manatili rito at ipagtanggol ang baryo kung sakaling sumalakay ang iba pang tulisan." Tumango ang mga magsasaka, bagamat mabigat sa loob. Niyakap siya ng ilan at ang iba na may nagbigay ng mga pagkain at halamang gamot para sa kanyang paglalakbay. "Babalik ka, Miguel," sabi ng isang matandang babae. "Dahil hindi ka lamang sundalo, ikaw ang aming pag-asa." Kasama si Cardo at Mang Kanor, tumungo si Miguel patungo sa makapal na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad, pinakikinggan nila ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang ibon o hayop na maririnig. "Miguel?"
Bulong ni Cardo. Nararamdaman ko na. Ang mga anino ay gumagalaw. Ibig sabihin ay malapit na tayo. Ang kanilang nilalakaran ay hindi na ordinaryong daan. Ang mga puno ay baluktot at ang mga ugat ay parang ahas na nakalawit. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng nasusunog na insenso. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang maliit na lambak. Doon, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay nagmistulang mga halimaw at ang mga boses ng mamahal sa buhay ni Miguel ay nag-echo sa paligid. Miguel, tinig ng kanyang ina na matagal nang patay. Bakit mo kami iniwan? Miguel, tinig ng isang dating sundalong kasama niya sa giyera. Hindi mo kami nailigtas. Napatigil siya at muntik nang mabitawan ang kanyang itak. Nanginginig ang kanyang mga kamay sapagkat para bang muling bumalik ang lahat ng kanyang kasalanan at kabiguan. Miguel, sigaw ni Cardo habang tinatamaan siya ng liwanag mula sa tungkod. Hindi totoo ang mga nakikita mo. Ito'y ilusyon ng yunggib ng mga anino. Ang gusto nila ay lamunin ka ng iyong takot. Huminga ng malalim si Miguel at ipinikit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga magsasaka, ang kanilang mga anak at ang tiwala na ibinigay sa kanya. Sa pagdilat niya, naglaho ang mga ilusyon at bumalik ang gubat sa dati nitong anyo. Pagdating nila sa paanan ng bundok kung saan nakatago ang yunggib ng mga anino, hinarang sila ng isang dambuhalang nilalang, isang tikbalang na may mata na nagliliyab. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na sibat na yari sa bakal at ang bawat yabag nito ay nagpapayanig sa lupa. Walang makakapasok sa yunggib ng mga anino. Wika ng tikbalang. Kung nais ninyo, kailangang daanin sa laban. Humakbang si Miguel, hawak ang itak. Kung ito'y paraan upang mapigilan si Isko at Indra, haharapin kita. Sa isang iglap, nagbanggaan ang kanilang mga armas. Ang sibat ng tikbalang ay napakalakas, halos mapigtas ang braso ni Miguel sa bigat ng bawat hampas. Ngunit sa bawat galaw, ginagabayan siya ni Cardo at pinalalakas siya ng basbas ni Mang Kanor. Gamitin mo ang baston, sigaw ng ermitanyo. Itinaas ni Miguel ang baston at tinamaan ng tikbalang sa dibdib. Biglang nagliyab ang balat nito at napasigaw ang halimaw. Sa huling hampas ng itak, bumagsak ang tikbalang at naglaho na parang usok. Tumango ang ermitanyo. Malinis na ang daan, ngunit tandaan mo Miguel, mas mabagsik ang naghihintay sa loob. Sa wakas, nakarating sila sa bungad ng yunggib ng mga anino. Ang pasukan ay napapalibutan ng mga baging na gumagalaw na parang buhay. Sa loob ay puro dilim na tila walang hanggan. Miguel, bulong ni Cardo, ito na ang wakas o simula ng lahat. Kung hindi natin sila mapipigilan dito, babahan ng dilim ang buong baryo. Mahigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang itak at baston. Kung anuman ang naghihintay, hindi ako aatras. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong umaasa. At sa isang malalim na paghinga, pumasok silang tatlo, si Miguel, Cardo at Mang Kanor, sa yunggib ng mga anino kung saan naghihintay ang magkapatid na mambabarang at ang kanilang bagong kapangyarihan. Sa pagpasok ni na Miguel, Cardo at Mang Kanor sa loob ng yunggib ng mga anino, bumulaga sa kanila ang kakaibang tanawin. Ang kisame ng yunggib ay puno ng mga nakasabit na baging na parang mga ahas. At sa lupa ay may mga palayok na umaapoy ngunit hindi naglalabas ng liwanag kundi usok na kulay uling. Sa gitna ng yungib, naroon sina Isko at Indra. Ang kanilang anyo ay hindi na tulad ng tao. Ang balat nila ay parang bato na itim at basag-basag, at sa kanilang mga matay nag-aalab ang apoy ng sukal. Sa kanilang mga braso ay lumalaki ang mga ugat na parabang buhay na mga ahas, at sa kanilang mga palad ay namumuo ang itim na apoy. Dumating din kayo, wika ni Isko. Ang kanyang boses ay tila kumakaluskos ng libu-libong kuliglig. Handa na ba kayong maging abo sa aming harapan?
Dagdag ni Indra habang tumatawa ng nakakatindig balahibo. Sumugod si Miguel. Hawak ang kanyang basbasang itak at ang baston ni Mang Kanor. Sa bawat hampas niya ay nagliliwanag ang paligid, ngunit sinasalubong ito ng mga atake ng magkapatid. Nagpalipad ng itim na apoy si Indra at muntik nang tamaan si Miguel kung hindi siya nasalag ng liwanag mula sa tungkod ni Cardo. Nagbagsak naman si Isko ng mga barang mula sa kanyang katawan. Libo-libong alupihan at gagamba na lumusob sa kanila. "Miguel!" Sigaw ni Mang Kanor sabay itarak ng kanyang baston sa lupa. Isang bilog ng liwanag ang bumalot sa kanila, pinipigilan ang paglapit ng mga barang. Ngunit bawat segundo'y ramdam niyang humihina siya. Biglang nagdilim ang buong yungib at mula sa likod ni Isko at Indra ay lumitaw ang isang napakalaking anino. Ito'y si Sukal, ang espiritu ng kasakiman at karahasan. Hindi ito lubos na nagkatawang tao, ngunit sapat upang makita ang kanyang 4 na braso at malalaking mata na parang bituin sa kadiliman. "Mga alipin ko." Bulong ni Sukal, ang tinig ay nag-e-echo sa buong yunggib. "Wasakin ninyo sila at ang kanilang liwanag ay magiging pagkain ng ating dilim." Nanginginig si Cardo. "Miguel, kung tuluyang magpakatawang tao si Sukal, hindi natin siya kakayanin. Kailangan nating tapusin ang magkapatid bago pa siya lumabas ng lubusan." Agad na nagdesisyon si Miguel. "Ako ang haharap kay Isko. Cardo, ikaw kay Indra. Mang Kanor, panatilihin mong sarado ang lagusan ng Sukal. Hindi siya dapat makatawid." Tumango ang dalawa at nagsimula ang matinding sagupaan. Miguel laban kay Isko. Nagbanggaan ang itak ni Miguel at ang mga kuko ni Isko na naglalagablab ng itim na apoy. Sa bawat sagupaan, sumasabog ang liwanag at dilim sa hangin, nagpapayanig sa buong yunggib. Cardo laban kay Indra. Bagamat maliit, ginamit ng duwende ang kanyang tungkod upang maglabas ng mga kidlat na sumusunog sa mga barang ni Indra. Si Indra na may sumisigaw ng mga orasyon, naglalabas ng apoy na kulay uling na halos tumupok sa paligid. Mang Kanor laban sa Sukal. Nakaupo ang ermitanyo sa gitna, nakapikit at hawak ang kanyang baston. Pinipigil niya ang paglabas ng Sukal sa mundo ng mga tao. Ngunit ramdam niyang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Mabilis ang galaw ni Indra, ngunit hindi niya matapatan ang bilis ng liwanag ni Cardo. Sa huling sandali, ginamit ni Cardo ang lahat ng kanyang lakas upang paligiran si Indra ng liwanag. Ang katawan ng mambabarang ay nagsimulang magliyab at ang kanyang sigaw ay nag-echo sa buong yungib. "Hindi, maaari bang matalo ako ng isang duwende lamang?" At sa huling hampas ng tungkod ni Cardo, bumagsak si Indra, nagiging abo na dinala ng hangin. Nakita ni Isko ang pagbagsak ng kanyang kapatid at lalong nagngit-ngit. "Miguel, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo, hari na kami ng kabundukan." Lumakas ang kanyang katawan, halos doble sa dati, at ang kanyang mga kamay ay naging parang bakal na itim. Ngunit si Miguel ay hindi umatras. "Hindi ka naging hari, Isko. Isa kang halimaw na nilamon ng kasakiman." Sa huling banggaan, tinutukan ni Miguel ang itak sa dibdib ni Isko at kasabay ng pagputok ng liwanag mula sa baston ni Mang Kanor, tinapos niya ang laban. Bumagsak si Isko at ang kanyang katawan ay nagliyab hanggang sa maging abo tulad ng kanyang kapatid. Ngunit hindi doon nagtapos. Sa pagkawala ng magkapatid, napasigaw si Sukal ng napakalakas na alingawngaw na halos gumiba sa buong yungib. "Magahangal, hindi pa ito ang wakas. Ako mismo ang babangon at ang buong baryo ninyo'y lulunurin ko sa kadiliman." Nagsimulang bumukas ang lupa at mula roon ay unti-unting umaahon ang katawan ng Sukal. 4 ang kanyang braso at bawat isa'y puno ng apoy na itim. Nanginginig si Mang Kanor, halos bumigay sa bigat ng pagpigil. "Miguel,
Isa na lang akong hininga ang natitira. Tapusin mo na siya bago pa ako tuluyang bumigay. Humuga ang buong yunggib ng mga anino nang tuluyang umahon ang sukal. Ang kanyang katawan ay kasinlaki ng isang bahay. Ang balat ay kulay abo na parang nabuo mula sa abo at usok, at ang kanyang 4 na braso ay umaapoy ng itim na liwanag. Ang kanyang mga mata ay parang 2 buwan na pulang nagliliyab, at ang kanyang bibig ay nagbubuga ng aling-aungaw na tila sabay-sabay na iyak ng libu-libong kaluluwa. Miguel, dagundong ng boses ni Sukal. Isang mortal lamang ang humahamon sa akin. Lalapain kita at ang iyong bayan hanggang wala nang matira kundi abo. Ngunit hindi umatras ang sundalo. Hawak niya ang basbasang itak, ang baril na may natitirang iilang bala ng katarungan at ang baston ni Mang Kanor. Sa kanyang tabi, nakatayo si Cardo, sugatan ngunit matatag. At si Mang Kanor na halos mawalan na ng hininga, pinipilit pigilan ang lubusang pagsilang ng halimaw. Saglit na pumikit si Miguel. Sa kanyang isip ay bumalik ang mga muka ng mga magsasaka, ng kanilang mga anak at ng baryo na umaasa sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang tungkulin. Diyos ko, bulong niya, hindi ako isang banal na tao. Ako'y sundalo lamang na nagsilbi at lumaban. Ngunit ngayong oras na ito, hindi para sa akin ang laban, kundi para sa mga taong walang laban. Bigyan mo ako ng lakas upang tapusin ito. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagniningas ang kanyang tapang. Sumugod si Sukal at sa isang hampas ng kanyang braso ay nagbagsakan ang mga bato sa paligid. Tumalon si Miguel upang umiwas at sinagot ito ng isang malakas na taga gamit ang itak. Tumama ito sa braso ng halimaw at nag-iwan ng sugat na naglalagablab. Hindi mo ako tatalunin, mortal! Sigaw ni Sukal, sabay hampas ng kanyang 3 kamay. Sa bawat pag-atake ng Sukal, tinutulungan si Miguel ni Cardo. Ang duwende ay nagpapakawala ng mga alitap-tap na sumasabog sa liwanag tuwing tatama sa balat ng halimaw, ngunit hindi sapat ang mga ito upang pabagsakin ang dambuhala. Habang patuloy ang laban, lalong lumalakas si Sukal. Halos mabali ang tuhod ni Mang Kanor sa pagpigil sa nilalang. Sa huli, nagsalita siya. Miguel, ito na ang huli kong magagawa. Kukunin ko ang apoy ng aking kaluluwa at ibibigay sa iyo. Gamitin mo ito upang tapusin ang halimaw. Nagulat si Miguel. Hindi. Kung gagawin mo iyon, mamamatay ka. Ngumiti si Mang Kanor, mapait ngunit puno ng tapang. Mas mabuti nang mamatay para sa bayan kaysa mabuhay ngunit makita ang lahat na winawasak ng dilim. Itinaas ni Mang Kanor ang kanyang baston at isang liwanag na galing sa kanyang katawan ay lumipat kay Miguel. Ang katawan ng ermitanyo'y nanginig at sa huling hininga ay bumulong siya. Tapusin mo na. At siya'y bumagsak, tahimik at payapa. Ramdam ni Miguel ang bagong lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang itak ay nagliliyab ng puting liwanag at ang baston ay kumikislap na parang kidlat. Cardo, ito na ang pagkakataon, sigaw niya. Tumalon si Miguel sa isang mataas na bato at sumugod patungo sa ulo ng Sukal. Sinabayan ito ni Cardo na pinakawalan ang lahat ng liwanag ng kanyang tungkod. Ang buong yungib ay tila naging araw sa sobrang liwanag. Para sa bayan, sigaw ni Miguel habang itinarak ang itak sa noo ng Sukal. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, mas malakas pa kaysa sa lahat ng nauna. Ang buong yungib ay yumanig at ang katawan ni Sukal ay nagliyab ng puting apoy. Isa-isang naghiwa-hiwalay ang kanyang 4 na braso at ang kanyang katawan ay naging abo na tinangay ng hangin. Sa kanyang huling alingaw-ngaw, sumigaw siya. Hindi ninyo ako lubos na mapapahamak. Hanggat may kasakiman, ako'y muling babangon. At tuluyan nang naglaho ang Sukal. Lumusong palabas ng yunggib sina Miguel at Cardo, pagod ngunit matagumpay. Sa kanilang pagbabalik, sinalubong sila ng mga magsasaka na may iyak ng tuwa.
Ngunit nang makita nilang wala si Mang Kanor, lahat ay natahimik. Lumuhod si Miguel at inilagay ang baston ng ermitanyo sa gitna ng baryo. Si Mang Kanor ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Huwag natin siyang kalimutan. Nag-alay ng panalangin ng buong baryo at sa gabing iyon, nagningning ang mga bituin na tila nagpapaalam sa dakilang ermitanyo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang katahimikan. Ang mga magsasakay muling nakapag-araro, ang kanilang mga kalabaw at bakay ligtas, at ang mga bata ay muling naglaro sa bukirin. Ngunit si Miguel at Cardo ay nanatiling mapagbantay, sapagkat totoo ang huling babala ni Sukal. Hanggat may kasakiman at dilim sa puso ng tao, laging may panganib. Ngunit ngayon, alam na baryo na may mga magtatanggol sa kanila. Isang sundalong matapang, isang duwending matalino, at ang alaala ng isang ermitanyong nag-alay ng lahat. At sa kanilang pagkakaisa, nananatiling buhay ang liwanag laban sa dilim. Wakas.